ang boses ng mamamayang Pilipino na nagkakaisa at naninindigan na ayaw nila magpapatuloy ang hindi maayos na pamamahala sa ating bayan. Malinaw po na hindi nila nagugustuhan na para bagang pinasakay sila noong parang eleksyon at samantalang ang kanilang layunin ay pagbigyang daan na ipakita ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kanyang kapasidad ng mabuting pamamahala. Yung lumalabas ngayon ang namamahala ng gobyerno parang hindi ang Pangulo. Ang nagpapatakbo at umaabuso sa poder at nagmamaniobra sa politika ay ang kanyang pinsan. At ang itinuturo pa ng ibang mga mamamayan at sektor ay malinaw na nai-involve pati ang asawa niya. Sino bang tumulong sa kanila at nagbigay daan para siya ay makatakbo bilang presidente? Hindi ba ang mga Duterte? Hindi ako yung tinatawag na parang blind loyalty to the Duterte. Pero bilang isang ordinaryong mamamayang Pilipino, nagtiwala tayo na yung pagsuporta ng mga mamamayan sa pag-endorso ni Inday Sara sa kanya at paniniwala na ipagpapatuloy yung mabuting ginawa ng previous government ay bibitbitin niya. Yun ang dahilan kung bakit ang tingin ng taong bayan pinasakay, pinaasa, subalit inihulog. Dahil lamang sa ambisyon ng kanyang pinsan at ng kanyang asawa at ng kanyang anak, malinaw naman na minamaniobra nila ng napakaaga ang politika. Kaya nagkagulo. Diyan nagsimula ang lahat. Itong presidente natin ngayon daw, magaling lang sa speech, ang oratorical contest, parang presidente ng student council. Pero yung actual na pagganap sa isang decisibo na political leadership upang sabatain ang problema sa pagmahal ng mga bilihin, bigas, pagkain, smuggling, pagbalik ng sindikato sa droga, kriminalidad, at iba't ibang issue ng kabuhayan at mga karapatan ng mamamayan, hindi nila nararamdaman ito. At pangalawa, ikot ng ikot sa saang bahagi ng mundo, nandito ang problema, nandito ang krisis, nandito ang usapin. Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, si DIY KKV Informative. At ang ating matutunghayan ngayon ay si Ka Eric Celis ng Laban Kasama ang Bayan. At sila po ay ngayon ay nasa Liwasang Bonifacio at ito po ay interview ng mga vloggers at marami pang iba rito. So, tunghayan po natin. Huwag na natin patagalin. At muli ako po ay magpapasalamat muna sa ating mga viewers at lalong-lalo na sa ating mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, DIY KKV Informative. Maraming salamat po sa inyo. So, ito na po ang whole interview ni Ka Eric Celis, si Jeffrey Eric Celis. Ito na po. Tunghayan natin kung ano ang kanyang mga sentimiento. Malinaw po na hindi nila nagugustuhan na para bagang pinasakay sila noong parang eleksyon at samantalang ang kanilang layunin ay pagbigyang daan na ipakita ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kanyang kapasidad ng mabuting pamamahala. Yung lumalabas ngayon ang namamahala ng gobyerno parang hindi ang Pangulo. Ang nagpapatakbo at umaabuso sa poder at nagmamaniobra sa politika ay ang kanyang pinsan. At ang itinuturo pa ng ibang mga mamamayan at sektor ay malinaw na nai-involve pati ang asawa niya. Sa napakaraming usapin ng iskandalo sa politika, ang inuna nilang atakihin at sirain yung mga tumulong sa kanila dahil lamang sa ambisyon politika. Dito nagsimula Una, sino bang tumulong sa kanila at nagbigay daan para siya ay makatakbo bilang presidente? Hindi ba ang mga Duterte? Hindi ako yung tinatawag na parang blind loyalty to the Duterte. Pero bilang isang ordinaryong mamamayang Pilipino, nagtiwala tayo na yung pagsuporta ng mga mamamayan
sa pag-endorso ni Inday Sara sa kanya at paniniwala na ipagpapatuloy yung mabuting ginawa ng previous government ay bibitbitin niya. Yun ang dahilan kung bakit ang tingin ng taong bayan pinasakay, pinaasa, subalit inihulog. Dahil lamang sa ambisyon ng kanyang pinsan at ng kanyang asawa at ng kanyang anak, malinaw naman na minamaniobra nila ng napakaaga ang politika. Kaya nagkagulo. Diyan nagsimula ang lahat kung bakit umabot sa Liwasang Bonifacio. Nawalan ng respeto sa malayang pamamahayag, ipinakulong kami, hinabol si Pastor, hinabol si Digong, hinabol si Inday Sara, ginamit ang Kongreso, pundo, ginamit ang charter change, ginamit ang panggigipit sa mga media platform, kagaya ng SMNI, na nagsisiwalat ng ganitong maruming laro sa politika. Lahat ng yan ay nakikita ng mamamayan. Yan ang ibig nating sabihin. This is no longer about Pastor Kibuloy only. This is no longer about the Kingdom of Jesus Christ or SMNI. What we are seeing right now is an apparent failure of governance, an apparent failure of leadership on the part of the President. Yung mga hindi inihalal ng tao at mga kasabwat niya sa kanyang gobyerno, yun ang nagpapatakbo ng gobyerno. Sa ko naramdaman yan. 3 beses akong sumakay ng taxi ngayon. Papunta rito, Grab. Ganon ang sentimiento ng mga tao na budol sila. That there is an apparent loss of confidence, an apparent problem on governance, at ang sabi nga ng Grab driver, napakagaling ng description niya. Itong presidente natin ngayon daw, galing lang sa speech, ang oratorical contest, parang presidente ng student council. Pero yung actual na pagganap sa isang decisibo na political leadership upang sabatain ang problema sa pagmahal ng mga bilihin, bigas, pagkain, smuggling, pagbalik ng sindikato sa droga, kriminalidad, at iba't ibang issue ng kabuhayan at mga karapatan ng mamamayan, hindi nila nararamdaman ito. At pangalawa, ikot ng ikot sa kung saan bahagi ng mundo, nandito ang problema, nandito ang krisis, nandito ang usapin. Mantakin mo ang problema, bigas, pagkain, trabaho, kuryente, mga gasolina, grabe ang pagtaas, pagpananumbalik ng kawalan ng fear factor sa mga kriminal, hindi mo nararamdaman na may ganun siyang concern sa mamamayan. Puro speech na napakaganda, napakagaling na mga buladas, pero yung laman wala. Ito ang dahilan kung bakit nagtitipon ang mamamayang Pilipino sa Liwasang Bonifacio. Ang nangyaring panggigipit kay Pastor, ang nangyaring pagwasak sa kanyang pagkatao, ang pagsira sa kredibilidad niya, ang pagsira sa SMNI na siyang nanindigan sa kanya, pagpapakita ito ng isang elitista na politika na kapag nagamit ka na at napakinamanan, di ka ng itsapuera at ibasura. Iyan ang nababahala ang mamamayan. Sapagkat wala silang naririnig na totoong pagtindig sa gobyernong ito. Halimbawa, ngayon, may mga problema tayo na mahigit 50,000 pamilya, 50,000 ang mawawalan ng kanilang tirahan at kabuhayan sa Batangas sapagkat ibabalik ang 1,200 hectares ng lupain sa mga sendero na patinaruas. 4 na barangay ito. Iyan ang paborito ng CPP, NPA, NDF na mangyari. Ito ay mga katotohanan. Bakit wala siyang boses dito? Mga 50,000 na mga manggagawa at mga magsasaka mawawala ng lupain at kabuhayan sa Batangas. Nagsarado ang isang malaking planta at mill ng sugar, more than 11,000 workers ang mawala ng trabaho. These things, saan ka tatakbo, saan ka hihingi ng tulong kung ang inuuna charter change, people's initiative, away sa politika, maniobra ng intrigahan, yung nagsisiwalat ng katotohanan laban sa kaaway ng gobyerno, yun ang iniipit. Kaya walang lumalaban ngayon sa CPP, NPA, NDF na media. Kasi baka paginitan ka ni Martin Romualdez, paginitan ka at tanggalan ka rin ng franchise. Kita nyo nangyari sa SMNI, halos hindi kami makapag-broadcast. Every time umabot sa 10,000, 20,000 ang followers mo sa Facebook, sa YouTube, tanggal.
pinipili nila. These are indication that there is a grave and serious problem in governance. Ako personally naniniwala ko there is an apparent indicator now of pattern of failure of leadership. At hindi na siya ang nagpapatakbo ng gobyernong ito. That is the reason na ang taong bayan ay nananawagan sa kanya. There is still time for him to redeem and reform ng kanyang uri ng pamamahala. Nagkataon lang na ang mga matitingkad na issue ay yung panggigipit ni Pastor Kibuloy. But more than that, ng seryosong pwedeng sumambulat na issue ng kabuhayan at kabutihan ng mamamayan na hindi mo mararamdaman sa isang panunumbalik ng elitista na uri ng pamamahala. Na yan ang pilit na winala at pinangibabawa ni Rodrigo Duterte. We are not saying na ibalik si Rodrigo Duterte. Legally imposible yun. Pero dapat, dahil siya'y nangampanya doon sa antas na ipagpapatuloy niya ang mabuting mga ginawa ni Rodrigo Duterte sa kanyang pamamahala na talagang makatao, makamamamayan, makapilipino at kontra sa terorismo at kriminalidad. Kaya siya binoto. Kaya hindi binoto si Leni Robredo. Dahil alam natin na mananumbalik ang ganitong uri ng bulok na politika. Hindi natin ini-expect na magaganap sa ilalim ng kanyang gobyerno. This is the reason kung bakit nagtitipon-tipon ang sambayan ng Pilipino ngayon sa liwasang Bonifacio, and through you, nagkakaroon sila ng virtual participation through the blog, through the YouTube, and through the Facebook. Maraming salamat. Very last na lang. Hanggang saan po ito magpapatuloy? Hanggang hindi nyo ba nakaka-hit or hanggang saan ang target ninyong date dito? Timeline? Depende sa reaksyon ng taong bayan. Ang purpose nito pagmumulat, paggising, awakening, para magulat ng taong bayan at sila mag-decide. We can never impose our own will to the people, but the people must realize na ang ilang boses at pagtindi ay isang panawagan ng dalagundong ng panggising sa Pangulo ng Bansa at sa mga namumuno ng gobyerno na ibalik nila ang totoo at tunay na mabuting pamamahala. Pangalagaan at asikasuhin ang kapakanan ng mamamayan at hindi elitista at marumi na laro ng politika ng mga elit at mayayaman. Yun ang nakikita natin kung bakit ginigising natin ang mamamayan. Kung paano mag-react ang sambayan ng Pilipino, it's a matter of time. It can be 1 week, it can be 10 days, nandito tayo. But definitely, kapag namulat at nagising ang sambayan ng Pilipino, mahirap mo nang saraduhan ang kanilang pag-iisip. The people will be the force that is going to decide kung makikinig at irereforma at aayusin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kanyang pamamahala at totoong lutasin at bigyang pansin at kalutasan sa pamamagitan ng decisive political leadership ang mga usapin ng krisis sa ekonomiya, kabuhayan, kaputihan at kagalingan ng mamamayan at itigil itong mga people's initiative, political maneuver at panggigipit sa mga tao, grupo at mga individual at mga entities na katuwang niyo naman dapat kami. Hindi niyo kami kalaban. At ang pinakamalala, nasa sideline ang problema sa communist terrorism. At pwedeng mamayagpag sila na hindi natin napapansin. And pwedeng manumbalik ang kanilang puwersa dahil sa alyansang nabubuo nila ngayon sa loob ng Kongreso. Pinababayaan sila, kinakanlong sila, pinupuntuhan sila, ginagamit sila sa maruming laro ng politika para sirahin ang mga dating kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ngayon ay tinatarget for political demolition and persecution. The way we are now observing it sa kay Pastor Kibuloy, sa SMNI, sa mga Duterte. Yun ang dahilan kung bakit hindi pwedeng manahimik ang mamamayan. Kay Rick, tanong lang kay Rick. Dati nyo na pong tinalikuran ng gobyerno, pero pagdating ni Pangulong Duterte ay niyakap nyo po muli ito. Pero ngayon, ano po ang inyong pakiramdam na sumisigaw na naman po tayo para sa bayan? Kailangan po ipagpapatuloy yung lakas ng loob at paninindigan na may pag-asa ang ating bayan.
That is why ang pinakamalakas na puwersa nagigising sa pamahalaan na ito ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay ang nagkakaisang boses at tinig ng mamamayan. Ginigising natin sila. Awakening ito eh. Tingin ko nagiging instrumento ito issue kay Pastor Kibuloy at ang nangyayari sa SMNI na panggigipit at pang-aabuso sa kapangyarihan para magising ang mamamayan that they should call out the government to stand for true and correct good governance na siyang ginawa namin noon sa panahon ni former President Rodrigo Duterte. Yan ang dahilan na kahit halos mawala na po ng boses, napakadelikado ng ating kalagayan, pwedeng tingnan tayo na kalaban ng gobyerno, naninindigan tayo mga kababayan para sa tama, para magising ang mamamayan that they should be the one to call out this government na ipatupad ang tamang pamumuno, ang totoong good governance at hindi ang maruming politika ng maniobrahan sa personal interest na magrekonsentra ng poder at kapangyarihan sa kamay ng mga kailang kaalyado, lalo na itong abusadong pinsan niya na si Martin Romualdez at ang mga kasabwat nilang politiko at ganoon na rin ang kanilang pakikipagsabwatan sa CPP, NPA, NDF para manatili ang kanilang marumi na laro sa politika at sirain ang mga toong kaalyadong tumulong sa kanila na maupo sa kapangyarihan. Last na lang kay Eric, aabot pa kaya tayo ito sa papuntang Malacanang? May possibility yan kapag hiningi ng taong bayan na sila po ay tumagsa sa lansangan, and when the people go out in the street to exercise their direct sovereign will, yung direktang kapangyarihan ng mamamayan, yan po ay dapat kinikilala ng ating pamahalaan. Hindi po yan pagre-rebelde. Ang tawag dyan ay direct action of sovereign will of the people. People power ba yan? Hindi natin yan pwedeng itakda na mangyayari o hindi mangyayari. Pero those are indicators of possibility na doon papunta yun. Kapag manatili ang elitista and sensitive at walang pakialam sa damdamin ng ordinaryong mamamayan na uri ng pamamahala na nararamdaman natin. At pinutol niya ang cycle of continuity ng good governance at nawawala yung decisive leadership at hindi nararamdaman yung gobyerno bilang sandigan ng mamamayan. Yun ang pwedeng mag-trigger ng mas malawak na diskontento ng mamamayan. Ano po ang ating panawagan sa sambayan ng Pilipino tungkol po sa ipinaglalaban po natin ngayon? Magmatyag, maging mulat, maging bukas, at maniwala tayo na ang ginagawa nating pagmumulat na ito at pagkakaisang tinig at paninindigan ay ang layunin nito para maging matatag ang ating pamahalaan, umayos ang namumuno nito, maitigil ang mga abuso sa poder at kapangyarihan at maging maunlad at mapayapa ang Republika ng Pilipinas para mawala yung mga bulok at ganit na politikong gumagamit ng kapangyarihan para abusuhin ito sa kanilang personal na kapakinabangan. The people must intervene. Ayan, maraming salamat po kay Eric. Maraming salamat po kay Eric. Yan po guys, so natunghayan nyo na po ang ating laban kasama ang bayan na si Ka Eric Celis. At sila po ay naroon sa Liwasang Bonifacio sa prayer rally ni Pastor Apollo C. Kibuloy. So na-interview po siya dito at inilahad niya ang kanyang mga saloobin, sentimiento at inihayag niya dito ang mga nangyayari sa ating inang bansang Pilipinas. So guys, maraming salamat po sa inyong panonood ng aking mumunting video, DIY KKB Informative. At sinasabi ni DIY KKB Informative, panatilihin po nating magsuri, magbantay sa bawat ganap sa ating inang bansang Pilipinas. Dahil kung hindi po natin aayusin ang ating mga sarili, ay wala pong patutunguhan ito. So, panawagan po sa ating mga opisyalis ng gobyerno na mahalin na po natin ang ating mamamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. Huwag po ang pansariling kapakanan ang ating isipin, bagkus ay paglingkuran natin ng taos-puso ang isang bawat mamamayang Pilipino dito sa ating bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pagtanghay sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. See you on my next vlog, guys.